tayo po ay nagagalak. Ano po? Tayo po ay nagagalak ba ngayong hapong ito o yan po pag-uusapan natin. Yung palang kagalakan, yung palang kagalakan, magkaiba pala yun. Diyan sabi sa Bible. Bibigyan ko po kayo ng slight difference mamaya po. Itong tema po natin ngayong hapong ito, yung Restore unto us the joy of salvation. Po. Bigyan ko po kayo ng slight difference. Po. Alam mo Tuesday pa lang, Wednesday, pinapanalangin ko na ito eh. Sabi ko, Jack, ano nga ba yun? Binigay mo sa aking tema ng ating mensahe ngayong linggo. Anyway, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sana tayo ay masaya na, nagagalak pa, mga kapatid, Masaya ba tayo, mga kapatid, ngayong hapon? Bagaman tayo medyo hinapon na, Ang usap natin ang ating oras, sana, alas 12, Pero, hindi yun ang nilob ng Panginoon. Tayo ay inabot ng alas 12 ng hapon. Anyway, siguro, okay lang naman. Wala naman tayo ibang lakad. Tayo naman ay talagang pumunta rito sa sambahan natin ito para tayo magsaya at magalak. Ano po, mga kapatid? Amen po ba tayo, mga kapatid? Tayo po ba ay tunay na masaya ngayong hapon ito, mga kapatid? Amen. Ang kasayahan po pala. Ang kasayahan. Tayo po muna pala manalangin po bago po tayo dumako sa ating tema po. Amang Diyos, dakila sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyo ngayong hapon, Panginoon. Kami po ay nais humingi ng iyong gabay ng Espiritu sa amin pong tema ngayong hapon ito, ngayong mensahe. Ang iyong mensahe, Panginoon Diyos, ang patuloy na mangusap sa aming buhay, Panginoon. Patuloy itong kumilos at maramdaman namin sa bawat araw. Salamat po, dakilang Diyos. Sa hapong ito, maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang aming mapapapurihan, maging sa pag-aawitan, dakilang Diyos, kayo po ang malugod sa aming ginagawa, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Kayo po ang aming sasambahin sa oras na ito. Kayo po ang aming nais manguna sa oras na ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po ba ito ay pinapanalangin ko? Sabi ko, tema ito. Hindi ko pa, kaya sabi ko, Jack, ano nga bang verse nyo ba? Pero alam niyo, talagang ginagabayan tayo ng Panginoon. Nung last Thursday, tuwan-tuwa kami ni Pastor Ranuda, kasama kami dun sa Bible study namin sa job site, sa ginagawa naming bahay. Hindi ko alam, hindi alam ni Pastor, hindi kami nag-usap. Pastor, ano bang topic mo ngayon? Ang topic niya doon ay Awit chapter 51. Sabi ko, ako nakapaganda Pastor, yan din ang tema namin ngayong Christmas Fellowship. Nakinig ako, pero kumbaga, na-amaze ako doon sa topic. Napakaganda pa ng topic, Na kung hindi mo papansinin, sabi ko nga kay Eric, kung hindi mo papansinin itong mga salita ng Diyos, lalo sa awit, dire-diretso ka lang ng basa, baliwala sa iyo. Pero salamat sa Panginoon, sabi ko nga doon sa job site, napakapalad nyo, natin, na may mga nagpapaliwanag ng ganito. Hindi natin alam to kung walang papaliwanag. Ano ba itong verse na itong Restore unto me the joy of salvation? Saan ba ito nang galing? Sino bang gumawa nito? Yung panumbalikin mo ang Panginoon sa aking pagkahulog, ito pong salvation, itong joy of salvation, ito yung kagalakan natin na nalaman natin na tayo ay makasalanan pero pinatawad tayo ng Panginoon. Nalaman natin na tayo ay hindi karapat-dapat sa Diyos at tayo ay hindi matuwid. Tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos pero sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, tayo ay naging matuwid. Ano po ba, mga kapatid? Tama po ba, mga kapatid? Iyon po yung kagalakan na sinasabi sa Biblia na joy. Kaya po binigyan tayo doon sa Galatia. Binigyan tayo ng joy ng pag-ibig. Yung bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan. Ano po? Malalim na salita yung kagalakan. Ano po? Yan palang, yung happiness, yung kasiyahan natin ay nagbabago. Yan palang ibig sabihin niyan. Pero ang joy ay constant, hindi nagbabago. Yan po yung tinanggap natin sa Panginoon na kagalakan. Nagkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso na sandaling nakilala natin ng Panginoon. Pero happiness, masaya tayo ngayon.
Kunyari, binigyan ka na regalong malaki ang balot, ano? Laki ng kit mo. Binigyan ako kunyari ni Aya ng kit. Kunyari lang, napakalaki. Pwede rin totoo. Ha? Pero masaya-masaya ako siyempre. Ba, laki nito. Ano kaya ito? Napakalaki. Ano kaya nilama dito ni Aya? Pero pagbukas ko ay suklay lang pala. Ganun po pala ang happiness. Ano? Masaya tayo, pero biglang nagbabago. Nalulungkot tayo. Nakuha po ba natin mga kapatid? Ganun pala yun, ano? Ganun pala. Yung happiness, ano? Pero ang joy ay hindi nagbabago. Constant yung tinanggap natin sa Panginoon. Kaya ang hinihiling ni David, yung joy na nawala sa kanya, yung kagalakang nawala sa kanya. Bakit ba nawala kay David yung joy na nawala? Bakit ba yun nawala sa kanya? Yun ang kanyang pagsusumamo sa Panginoon na hanggang sa hiniling niya na yung hiniling niya doon sa awit, kung babasahin po natin, basahin natin po Panginoon. Atin po basahin sa awit, ano? Basahin natin sa awit. Sa awit chapter 51, ano? Ito po, ano? Medyo basahin ko na po ito, ano? Sa awit chapter 51 verse 1, ano? Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan, kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay pupuspusin, butong nangihinay, muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay, pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik na ako ay gawin mong tapat. Ito po pala yung kanyang, kaya ito nagawa niya itong kantang ito niya, itong awit sa awit na ito ni David. Siya po ay nagkasala. Ano po? Siya po ay nagkasala sa pamamagitan ng pakikiapid. Ito po yung istorya sa pamamagitan ito po yung istorya na nababasa natin sa 2 Samuel chapter 11, ano? Yung siya ay nagkasala ng pakikiapid kay Bethsaida, ano po? Ate pong basahin saglit lang, ano po? Tayo po naman aabutin pa ng hapunan dito, ano? Medyo magbasa-basa tayo ng mahaba, ano? Ito yung pagkakasala ni David, ano? Ito yung tag dito. Ate po buksan sa 2 Samuel, mga kapatid, ano? Sa 2 Samuel chapter 11, ano? Ito po yung patungkol sa nagawa ni David, kung kaya siya ay nahiwalay. Yan po, yung kasalanan natin, yan ang nagpapahiwalay sa atin ng ugnayan sa Diyos, ng pakikisama sa ugnayan sa ating Panginoon. Nang dahil sa kasalanan ni David, talagang hiniling niya. Nang dahil sa kasalanan ni David, kaya hiniling niya, isang pusong tapat sa aking likhain. Yung sa awit chapter 51 verse 10, yung sinabi niya na, isang pusong tapat, Panginoon, bigyan mo ako, hindi, likhain mo ako ng isang pusong tapat. Ano ibig sabihin likhain? Ibig sabihin, gawan mo ako ng bago. Ano? Hindi dito sinabing baguhin eh. Ang sinabi dito ng Panginoon, gawan mo ako ng bagong pusong tapat. Kasi nga, siya ay nagkasala ng pakikiapid. Siya ay nagkasala ng pakikiapid kay Bethsaida, ano? Bathsheba, ano? Bathsheba. Siya po ay nagkasala. At yun ang kanyang hinihiling sa Panginoon. Simula nung siya nagkasala,
nawala ang kanyang fellowship sa Panginoon. Nawala ang pakikisama niya sa Panginoon. Tayo ganun din, mga kapatid. Ano? Tayo ay dumarating yung panahon, nagkakasala tayo, nawawala ang ating pakikisa sa Panginoon. Nawagday tayo. Ito ang pangyayari nung si David. Kung kaya niya nagawa itong Awit chapter 51, nagkasala po siya kay Bathsheba. Ano? Atin pong basahin sandali lang po. Tayo na ba yung Awit na hapon? Ano? Basahin po natin sa 1 Samuel chapter 11. Ano? Nang sumapit ang tagsibol, panahon ng karaniwang nakipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siya isang babaeng naliligo. Ito na po si Bathsheba. No? Pinagtanong niya kung sino iyon, sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias, na isang Heteo. Verse 4, ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya na David at pinakuwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Yan po pagkakasalin ni David. Kaya niya nagawa itong awit na ito. Awit chapter 51 verse 12. Ito. Kaya po niya itong ang hiling niya sa Panginoon na papanumbalikin mo ko, Panginoon. Dahil ako'y nagkasala. Nahiwalay ako sa pakisama sa iyo, pakisa sa iyo. Yung fellowship ko sa iyo nawala. Yun. Baguhin mo ang puso. Bigyan mo ako ng bagong puso. Dahil yung ating puso ay talagang makasalanan. Ang ating puso, ang isip, ganun din sa pangyayaring yon, si David, nahulog, nagkasala ng pangangalo niya sa isang babae. Diretso po natin mga kapatid. Inutusan agad ni David si Joab at pinuntahan sa kanya si Urias. Iyon nga ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab? Okay, doon na lang po tayo mga kapatid. Gusto ko may paliwanag dito mga kapatid. Ito po ang pagtangis ni David nung siya nagkasala. Bagamat siya ay mananampalataya ng Panginoon sa Kristo, pero nahulog siya sa kasalanan. Kaya yung kanyang pagtangis, Panginoon, sabi niya, bigyan mo ako ng bagong puso at panumbalikin mo ang aking puso upang manumbalik yung aking pagtingin, yung mawala yung kasalanan. Sinabi po siya, restore me, sabi niya, panumbalikin mo ako sa kagalakan. Yung kagalakan na yun na yung nakilala niya si Kristo, nakilala niya ang Panginoon Diyos na tagapagligtas, nakilala niya ang kanyang Diyos, ang kanyang Panginoon, Ito po yung sinasabi, na ang kasalanan natin ang naghihiwalay sa atin, Yang joy na yan, mga kapatid, yan po yung joy na yan na yung marka sa ating mga Kristiyano. Simula nung tayo nakakilala sa Panginoon, nagkaroon tayo ng kagalakan sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng kagalakan ng pagkakilala. Totoo po ba yung mga kapatid, Nung tayo nakakilala sa Panginoon, naging magalak ba tayo? Naging magalak ba tayo? Kasi kung hindi tayo naging magalak, hindi natin ito mararamdaman, itong mga mensahe na ito. Kung tayo naging magalak, naging magalak tayo sa Panginoon, ng pagkakilala natin sa Panginoon, sa sandaling mangyari ang kagaya ng pangyayari kay David at nagkasala, magkakaroon tayo ng kalungkutan sa ating puso. Amen po ba tayo mga kapatid? Magkakaroon tayo ng kalungkutan. Kaya po mga kapatid, yun po, ang kagalakan natin, na sinasabi sa Biblia, na binigyan tayo ng kagalakan, hindi yon
nagbabago. Lagi yung nasa atin. Lagi yung nasa ating puso, lagi yung nasa... Pero sa sandaling tayo ay lumayo at nagkasala sa ating Panginoon, yan po ay nawawala, kagaya po na nangyari kay David. Kaya sabi niya, restore me. Restore me, O Lord. Panubalikin mo ako, Panginoon. Siguro, nakaramdam siya ng talagang lungkot, yung lungkot. Yung hirap ng pagramdam niya. Yung malayo sa Panginoon, yung pakipag-fellowship na sa Panginoon. Naramdaman niya yun. Diretso ka po ang basa, nga kayo doon. Diretso po natin dito. At ito mabigat, umuwi ka na. Alam niyo mabigat dito? Nagkasala tayo si David ha? Diretso ko po dito ha. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab ang hukbo? Ano ang lagay ng laban? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at sipingan mo at sipingan ang iyong asawa sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Lumakad nga si Urias, ang hari, ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Ngunit, hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Alam niyo po itong ginawa, itong plano ni David. Kasi sa kanyang kasalanan ginawa. Ang gusto niya, matakpan yung kanyang kasalanan. Kaya ang plano ni David, pinauwi niya si Urias para pasipingin sa kanyang asawa, siyempre, para magbuntis man itong si Bathsheba, ibig sabihin, si Urias ang may gawa. At siya ay makakalabas sa kasalanan ngayon. Ay hindi yun nilob ng Panginoon, Hindi yun ang nilob ng Panginoon, Yun ang plano ni David, Pinauwi niya si Urias para ipasiping doon sa asawa, Pero ano pong plano ng Panginoon? Hindi ito natuloy, Sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Doon nakitulog sa may tarangkahan ng palasyo si Urias. Hindi siya sumiping sa asawa niya. Alam ng Panginoon na si David ay si David ay may planong hindi maganda. May plano Nalaman ito na David at sinabi niya kay Urias. Sabi ni David, hindi ba kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi? Sumagot siya. Itong sagot po ni Urias, ang kaban ng tipan at ang mga kawan ng Israel at Juda ay nasa mga tolda lamang. At sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang inyong mga punong kawan. Sa ganitong kalagayan, sabi ni Urias, hindi po maatim ng aking kalooban na ako'y umuwi upang magpaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa yun. Hindi kaya ni Urias na habang siya nakasipin sa kanyang asawa, hindi niya kayang maatim na nakikipaglaban yung kanyang mga kapwa-sundalo. Kaya hindi tinupad ng Diyos yung plano ni David, Na yung plano ni David na masama, gusto niyang itago yung kanyang kasalanan. Na para bang hindi ang gumawa niyan. Si Urias kasi may asawa yan Pero hindi alam hindi niya alam ni kaya ito po napakalaking mensahe po dito sa atin, Wala tayong may tatago sa Panginoon, Diretso po natin Hindi po maatim ng aking kalooban ako'y umuwi upang magpaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa yun. Pero humirit pa po si David, Sinabi ni David kay Urias, dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umalis. Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias. At ito'y kanyang nilasing. Napakasama talaga ni David, Talagang gusto niyang lasingin para papuntahin talaga doon sa kanyang asawa. Gusto niya sumiping sa asawa niya para ang lalabas na maganda ay siya, pero si Urias ay mapapasama. Mag-aanak si Bathsheba nang hindi alam na si David ang magulang. Yun ang plano niya para takpan yung kanyang kasalanan, Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Hindi rin siya umuwi doon sa kanyang asawa, Grabe, Talagang pag may plano ka,
itong aral din sa atin, pag may plano kang hindi maganda, talagang hindi yan bibigyan ng Panginoon. Sinasabi mo tayo may Kristiyano, may plano tayo maganda. Kaya magpasalamat tayo mo. At ito'y kanyang nilasing, hindi rin ito umuwi ng gabing yun. Pagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumula si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman. Masama talagang plano ni David. Kaya yan pong pagkakasala ngayon, siya ay nagkasala ng pangangalo niya. Yan ang kanyang hiniling sa Panginoon na panumbalikin siya. Panumbalikin siya sa kagalakan ng kaligtasan. Naintindihan po ba ito mga kapatid, no? Kaya yung kanyang panalangin, yung kanyang hinaing sa Panginoon, talagang inamin naman niya. Bandang huli, ang maganda po rito mga kapatid, nung bandang huli, inamin niya na siya talaga nagkasala. At humingi siya ng tawad sa Panginoon at sinabi nito, nung nagpadala si Nathan, si Yahweh ng propeta, nagpadala siya ng propeta, ng pangalan si Nathan. Ang sabi ni Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Pinatawad ka na. So tayo po mga kapatid, tayo po mga kapatid, bilang galing tayo sa kadiliman, tayo pinatawad ng Panginoon at tayo nakakilala sa Panginoon. Ginawa tayong matuwid, sabi ko nga kanina. Pero sa kabila ng ating pagkilala sa Panginoon, sa kabila ng tinanggap natin yung kagalakan sa Panginoon, nagkakasala pa rin tayo, kagaya ni David. Pero sa kabila nun, nagkakasala tayo, pinatawad pa rin tayo ng Panginoon. Once naman nung balik tayo sa Panginoon. Amen po ba tayo mga kapatid? Hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na magpatuloy sa ating mga kasalanan. At kaya ganoon ang sabi ni David, baguhin at bigyan siya ng pusong, talagang yung pusong tapat. Create in me, yung sabi niya, create in me a pure, ano to? A clean heart, nakalagay doon sa nakalagay sa Isaiah chapter 51 verse 10, bigyan mo ka ng bagong puso. Hindi yung baguhin yung bago talaga. Bibigyan siya ng bago na yung talagang mapaglingkod sa Diyos, yung tapat sa Panginoon. Yun ang hiniling niya, So magpatuloy po tayo mga kapatid, tingnan natin ang kanilang ang kasalanan kay David, Sinabi ni David kay Urias, dumito ka muna isang araw, ha? Ito yung sinabi niya, Pero kinabukasan, sumula si David kay Joab. Ipinadala niya kay Urias, Ganito ang nilalaman. Talagang masama, Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Gusto niya mamatay naman si Urias. Nagkasala siya ng pangulan niya, nagkasala pa siya ng kriminal. Kung saan mainit ang labanan, pagkatapos iwan mo na siya roon at bayaan mo siyang mapatay. Gusto niya mapahamak talaga si Urias para masolve yung kaso niya, masolve yung kanyang kasalanan. Mag-anak man siya kay Bathsheba, ay namatay naman si Urias. Wala siyang pananagutan kay Urias. Pero hindi niya alam, meron siyang pananagutan sa ating Panginoon. Walang may tatago ang lahat ng ating pong ginagawa. Ito ang aral din natin dito. Ang lahat ng ating ginagawa, sabi sa Biblia, ito man ay hayag man o ito hindi, wala po tayo may tatago sa Panginoon. Kaya itong plano ni David, napakasama. Ano pa, Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay. Verse 16, habang pinagpaligiran ni Joab ang lusod, inilagay niya si Urias sa gawing malakas ang kaaway. Marami. Siyempre, sinunod naman niya si Haring David, ni Joab, Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinasalakay ng mga kawan ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Tagumpay ang plano ni David. Kaya, yung pong tagumpay ni David, yung kanyang katagumpayan sa kanyang mga plano, magtagumpay man po ating mga plano sa buhay. Subalit hindi naman ito kaloban ng Diyos at ito'y masama. Iahayag yan ng Panginoon sa atin. Ano po, mga Panginoon? Iahayag yan, hindi yan manilingit sa Panginoon. Gumawa man tayo ng kasamaan,
gumawa tayo ng mga hindi ka nais-nais sa paningin ng Diyos, mahayag yan. Hindi yan malilihim sa harapan ng Diyos. Ano? Kung nalihim natin sa ibang tao, kagaya niyan, gusto itago ni David, sa harapan ng Panginoon, hindi po natin may lilihim yan. Amen po ba tayo mga kapatid? At simula po noon, sabi ko nga po kanina, ito po ay, kaya ito nagawa ni David, itong awit na ito, sa awit chapter 51 verse 12. Siya po ay nagkaroon talaga ng matinding kalungkutan, matinding paghahanap. Hinahanap niya yung kagalakan niyang naramdaman niya nung nakilala niya si Yahweh, Panginoon. Kaya tayo po, bilang mga kapatid, sa atin siguro nangyayari din, bilang mga mananampalataya. Ako nangyayari sa akin, sabi ko, parang ito'y tama rin sa akin. Sa panahon ngayon, marami po tayo iniisip ng mga bagay. May mga plano tayo, may mga nagagawa tayong kasalanan, pero nararamdaman ba natin nawawala yung ating kagalakan? Mabigat pag nawala yung kagalakan natin. Kaya sabi nga ng Panginoon, binigyan tayo ng kagalakan. Yung bunga ng Espiritu natin, binigyan tayo ng kagalakan. Pero kung tayo po'y tunay na kumikilala sa Panginoon, yung kagalakan na yun, hanapin natin yun kung tayo talagang tunay na. Pero kung hindi, sabi nga sa Biblia, hindi mawawalan ng katuturan sa salita ng Diyos. Pero kung hindi tayo tunay na nakakilala sa Panginoon, walang katuturan. Walang katuturan yung mga kagalakan na sinasabi sa Biblia, yung joy, yung tunay na kagalakan yung kagalakan na naramdaman natin na kahit tayo may problema, kahit tayo binabagyo ng problema, kahit tayo tinitira ng mga kaaway, nandun pa rin yung joy. Hindi nagbabago, nandun pa rin. Yun yung joy, kaya yun po pagkakaiba ng joy at yung happiness. Yung happiness, nagbabago yan. Pagaya kanina, masaya-masaya, sinadyak-dak siguro kayo nag-worship sa mauban. Masaya. Bigla paglabas mo, sira pa ng sakay natin dyan. Bigla ka nalungkot dyan, kaya bigla nagbago dyan. Yung saya mo dyan, biglang napalitan ng kalungkutan. Pero, nandun pa rin yung joy, di ba? Nandun pa rin yung kagalakan na hindi nawawala. Ibig sabihin na hindi nagbabago. Yung joy, yung kagalakan na tinanggap po sa Panginoon. Tama ba yun dyan? Ganon po ang happiness at ganon ang joy. Pinag-aralan ko ito, pinatinggan ko ibang mga sabi ko, ganon pala. Natututo ako nito at sabi ko si Pastor Anuda, wala kami usapan nung kami, sabi ko, Pastor, napakaganda pala yan. Pati yung mga pangyayaring yan, hindi mo ibabaliwalay, nabasa mo itong sa awit. Yung nabasa mo yung hinaing ni David na talagang siguro yung kanyang puspusang paghingi ng tawad sa Panginoon. Yung puspusang paghingi ng tawad. Ganon din po tayo mga kapatid. Tayo ay nagkakasala pero kung tayo magkakaroon ng puspusang paghingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin tayo ng Panginoon. Huwag naman nating abusuhin na ang ating pagiging Kristiyano. Sabi ko, huwag natin abusuhin naman na sabihin natin lagi tayo tao lang at tayo nagkakasala. Mali naman yun. Inaabuso natin sa sarili natin yun. Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, nag-iingat tayo sa ating pagkakasala. Nag-iingat, pero nahuhulog pa rin, kagaya David, Si David nga ay talagang malapit na sa Panginoon, sinasabi sa Biblia, pero nahulog pa rin, Natukso pa rin siya doon kay Bathsheba dahil maganda si Bathsheba. Siguro nakita niya nung siya naglalakad-lakad, sabi, napakaganda. Pinagtanong niya agad kung paano makukuha si Bathsheba. Nagkasala pa rin. Lumalabas po tayo na wala po talagang perpekto sa atin. Pinapakita po sa atin dito ng ating mensaheng ito, wala po sa ating perpekto. Bilang mananampalataya, hindi po tayo naging perpekto. Pero ang mahalaga po sa atin bilang mananampalataya, lagi nating hinahanap yung kagalakan na natanggap natin mula sa Panginoon sa Kristo. Tama po ba mga kapatid? Kaya sabi dito yung
panumbalikin mo ako, Panginoon, sabi ni David. Yung kanyang hinaing na yun. Bagamat tayo mga Kristiyano, sabi, nandun pa rin yung ating imperfect. Hindi tayo talaga magiging perfecto. At walang ibang perfecto kundi ang Panginoong Kristo. Walang ibang ibang hindi makasalanan. Tayo lang makasalanan. Kaya tayo lagi tayong sinisiyasat ang ating buhay. Lagi tayong lumalapit sa Panginoon. Bagamat ang mga tao, marami kasi ngayong ang nakita ko dito mga ganyan. Tayo talaga ay makasalanan. Hindi natin maaring tapatan ng Diyos sa kanyang pagka-perfection. Diyos lang ang perfecto. Walang ibang perfecto. Kundi yung pangalang perfecto, yung kaklase ko ng high school, yun lang. Pero perfect. Ang perfect ay Panginoon ng Kristo lang. So yun po mga kapatid, ito po yung restore, Iba po yung restore doon sa repair, Pag ni-repair, halimbawa, kagaya ko, maraming re-repair sa aking pagmumukha, kumbaga, hindi ito mababago. Pero yung restore, kinakailangang babaguhin mo lahat ang buhay mo. Babaguhin, ipapabago natin sa Panginoon. Hihilingin natin lagi yan sa ating Panginoon. Ako, sabihin ko sa inyo mga kapatid, yung mga pastor nakakasama ko ngayon, nagiging talaga pagpapala sa akin. Pastor Anuda, sabi nga sa akin ni Pastor Ano, alam mo Kuya John, pag yan nakasama mo, mahahawa ka niya. Mahahawa ka niya talaga. Hindi naman perfectionist, hindi rin naman talaga perfecto, pero pastor, pero nakikita mo sa kanya talagang puspos, yung ibang puspusan talagang paglilingkod sa Panginoon. At may inspired ka, mga taong gano'n. May inspired ka sa mga lingkod ng Diyos. May inspired ka. Marami akong pastor na nakilala na rin. May inspired ka. Pero merong iba na talagang hindi ka rin na-inspired. Sabi nga ng pastor sa akin, sabi nga siya, Kuya John, hindi naman kailangan yung mag-aral ka ng mga theology. Ako nga kaya na-inspired talaga. Ako nga, isipin mo, in-story sa akin. 1 year lang ako nakakilala sa Panginoon. Talagang ako yung dibdibang nag-aral sa Biblia. Nung nakilala ko Panginoon, nagtuturo na ako. Hindi naman kailangan yung mga theology, mga doktrina para lamang tayo lituhin sa ating mga pag-iisip. Pero yung taong yun, mga ganong mga lingkod ng Diyos, talagang ma-inspire ka talaga sa mga tao. Makikita mo sa kanila. Pero hindi sila perfecto, Hindi sila perfecto. Makasalanan din sila. Lagi nila sinasabi, Pero sabi nga po kanina, sabi ko nga kanina, bagamat makasalanan ng tao, hiniling na ni David na siya ay panumbalikin, pinatawad tayo ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Naikli lang po itong ating mensahe at tayo medyo ginabi na rin. Yun po ang ating mensahe ngayong hapon na ito. Na yung joy, yung kagalakan natin tinanggap. Yun na nga yung kagalakang nakilala natin ng Panginoon. Tayo makasalanan, pero tayo pinatawad. Tayo marumi, tayo ay masama sa harapan ng Diyos. Ngunit tayo ginawang matuwid sa harapan. Grabe yun, Na tayo di karapat dapat, hindi tayo, na tayo dapat ang mapapahamak, pero ginawa ng Panginoon Diyos. Yun ang lagi natin nalahan. Yun yung kagalakan, sinasabi rito. Yung joy of salvation, Yung kagalakan na yun, balik mo sa akin para mapanumbalik akong makipag-fellowship sa Panginoon, makipag-fellowship sa Kanya. Makipag-isa. Yun po yung kagalakan. Naunawa po ba natin, yung mga bata ba? Yun po yung kagalakan. Hindi mahalaga ang relihiyon, ito sinasabi, Yung kagalakan nating joy, yung joy na sinasabi, na kakaiba sa kasiyahan, kakaiba yun sa nasisiyahan ka lang o nagagala ka. Malalim yung joy, At yun ang binigay sa atin ng Panginoon, Yun yung binigay sa atin ng Panginoon, yung joy na yun,
Basahin po natin yung basahin natin yung Awit chapter 35 verse 9 Basahin po natin yung Awit Awit chapter 35 verse 9 Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Ito po, sa Awit chapter 35 verse 9 Awit verse 9. Dahilan kay Yahweh, ako'y magagalak. Sa habag sa akin, ako'y iniligtas. Dahil kay Yahweh, tayo ay nagagalak. Sa habag sa akin, tayo iniligtas. Ibig sabihin po pala, nagkaroon lang tayo ng kagalakan. Naramdaman yung joy na yon ng dahil lang kay Yahweh. Hindi ito galing sa atin, hindi ito galing sa sarili natin na magagalak nga ako, hindi natin hiniram yung joy na yun. Dahil kay Yahweh, kaya tayo nagalak at tayo iniligtas ng ating Panginoon. Yan po ang ating yan po ang ating tatak Yan ang ating tatak Simula nung ating naging Kristiyano. Yan ang ating naging tatak sa ating pagiging Kristiyano, yung kagalakan. Mahalaga yung kagalakan. Hindi yung tayo nasisiyahan lang. Yung po tayo, ano po ba tayo? Pumupunta ba tayo sa simbahan at tayo nasisiyahan o nagagalak? Kung tayo nasisiyahan lang, nang dahil sa meron tayo kaibigan dito, o kunyari ay, halimbawa ay gusto ko lang kumanta, o gusto ko lamang makinig, nasisiyahan lang tayo. Hindi po gano'n. Ang hinahanap po ng Panginoon sa atin, yung tunay na kagalakan. Dahil sabi nga ng Panginoon, yung kagalakan, ang kagalakan natin ay yung kalakasan ng Panginoon. Pinapalakas tayo ng Panginoon. Kaya yun ang naging kaya yun ang ating nagiging kagalakan. Mga kapatid, Kung tayo nasisiyahan lang, dahil sa tayo'y gusto nating mag-isa lang sa pagkanta, or makisalamuha lang sa ating mga kapatiran, nawawala yun, nagbabago yun. Maaaring paglabas natin at wala na yung kapatiran natin, malungkot na naman tayo. Diba? Tama po ba yung mga kapatid? Kung tayo nasisiyahan lang at, gusto kong makausap ulit si sister, at kami may deal mamaya, baka hindi ko sayang yung aming deal. Kung tayo nasisiyahan lamang ng gano'n, yun ang ating layunin para tayo sumisimba, mababaw pong layunin natin. Ang hinahanap natin ng binigay sa atin ng Panginoon, yung joy, yung kagalakan natin, yung kagalakan nakita natin yung katotohanan. Tama po ba mga kapatid? Yung joy na hindi yun nagbabago, kagaya ng pagsaya, ng kasiyahan na nagbabago. Yung joy na nararamdaman na galing sa Diyos. Yung joy na, yung kagalakan na binigay sa atin ng Panginoon. Yun yung masaya. Yun yung tunay na magalak. Yun yung tunay na kasayahan. Yung kasayahan pa sa matala lang yun. Masaya tayo sa daigdig na ito. Masaya tayo. Masaya tayo na bubuhay kasama natin ng pamilya. Masaya tayo, di ba? Pero, di ba, siyempre, di ba, pag mayroon nawala sa ating mga mahal sa buhay, nalulungkot tayo. Yun ang happiness. Yun ang kasiyahan, pero nagbabago. Pero yung joy, yung inner joy na naramdaman natin, yun ang hinahanap ni David. Yun ang pinampanumbalik. Kaya siguro, kayahin natin si David. Kung tayo'y nakaranas ng ganong pagkakasala, hindi naman siguro ganon pagkakasala, or maliit man na kasalanan, panumbalikin natin yung kagalakan ng spiritual, kagalakan ng pakikisa sa ating Panginoon. Amen po ba tayo mga kapatid? Sana kahit may kuli yung ating mensahe, ito ay talagang tatanim sa ating isip. Ako tumanim sa isip ko to Sabi ko kaya nag-istorya ka. Iba pala talaga yun. Kaya itong Biblia, hindi ito gawa ng tao. Paano mo ito mapapaliwanag na yung kagalakan para sa Panginoon ay yung pala ang binigay sa atin. Hindi ito mararamdaman ng iba.
Hindi yan, yung kagalakan na yan, hindi yan mararamdaman ng hindi tunay na kumikilala sa Panginoon. Hindi yan mararamdaman. Kaya yan ang dapat nating maramdaman sa Panginoon. Ano? Hindi yan mararamdaman ng iba. Kaya, yung bunga ng Espiritu, ibinigay sa atin yan. Yan yung kagalakan, pag-ibig, kagalakan. Binigyan tayo ng bunga ng Espiritu. Anong binigay sa atin? Yung sa Galatia. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Kaya, malalim yan. Binigay sa atin ng Panginoon, kagalakan na yan. Huwag natin walang bahala na yan. Aminin natin sa ating buhay, talagang tayo minsan ay nawawala, na-out of fellowship sa Panginoon. Ako, inaamin ko eh. Naamin ko talaga eh. Minsan, Lunes, Martes, parang minsan ay iba na ang aking mood ngayon. Pero, naalala ko lang, sabi ko, yung mga pangyayari sa buhay, agaya meron kami Bible study dito sa, sa job site, sa Dumoet. Yung kagalakan na yun, kung ikaw tunay na manampalataya, magpapatuloy ka. Yung mga tao na nakikinig, nagiging motivation mo yan sa buhay mo. Dahil sa galak mo, iba yung galak na nararamdaman mo. Yung joy, iba talaga yung galak mo. Kahit mga bata, nakikita mo, yung aking mga nagtatrabaho doon, nag-Bible study kami, nagagalak ako na sila'y nakikinig. Yan, alam ni Kuya Mio. Nagagalak ako na sila ay pag dumating doon sa pastor, nagpapaliwanag, nakikinig, tinatanggap nila. Yun ang kagalakan, At nagbibigay sa iyo ng motibasyon para magpatuloy. Yan po ang kagalakan na binigay sa atin ng Panginoon sa Kristo. Ano po, mga kapatid? So, hindi na po tayo tatagal, mga kapatid. Maikli lang. Siguro na i-express ko yung, paliwanag ko yung happiness. Happiness, pasamantala yan. Pero yung joy na binigay ng Panginoon sa atin, hindi yan magbabago. At kung tunay mo naramdaman yung joy na binigay sa atin ng Panginoon, hindi ka papayag na mahulog sa kasalanan. O mahulog ka man sa kasalanan, gagawin mo yung ginawa ni David na talagang hahanap-hanapin mo. Kaya nga sabi niya, restore unto us the joy of salvation. Hahanap-hanapin mo yan. Pero kung baliwala lang sa'yo, hindi mo na hinahanapin. Meron bang isang bagay na baliwala lang sa'yo ay hahanapin mo pa? Diba? Tama po ba mga kapatid? Pero isang bagay na mahalaga, yung kagalakan na yan, pag nawala sa'yo, kagaya ni David, hahanap-hanapin mo yan. Kaya sabi niya, paano balikin mo ko, Panginoon, sa kagalakan ng kaligtasan? Amin po ba tayo mga kapatid? Yung po yung nilang sana itong sharing, parang sharing ito, pero sana po tayo pinagpala sa ating mga mensahe. Yan po ang aking nireveal sa akin ng Panginoon, ng Banal Espiritu. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Hinanya ko po lahat na demo ko. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Nawa, Panginoon Diyos, na ipahayag ko itong patungkol sa kagalakan, Panginoon. Ang kagalakan, Panginoon Diyos, na hindi ito nagbabago. Ito mula sa iyo, Panginoon Diyos. Ito ibinigay mo sa amin, Panginoon. Simula na kami tumanggap ng Espiritu, Panginoon. At ito'y naging bunga, naging kagalakan sa aming buhay. Naging bunga ito, Panginoon, hindi namin ito gawa. Ito'y galing sa iyo, Panginoon Diyos, ang binigay mo sa aming kagalakan. At kami nagpapasalamat, kagalakan, Panginoon Diyos, na kami inaligtas sa pamamagitan ng biyaya mo lamang. Kagalakan na kami naging matuwid sa pamamagitan ng yung pagkapako sa krus. Salamat po, Amang Diyos. Kagalakan na kami naging isang tunay na manampalataya, Panginoon. Kagalakan na kami nakaunawa ng katotohanan. Marami pong kagalakan, Panginoon Diyos, ang pinagpapasalamat sa amin sa iyo. Salamat po, Amang Diyos, sa kagalakan. Alam namin ito hindi magbabago, Panginoon. Hanapin namin itong kagalakan na ito, Panginoon Diyos. Gaya ni David, magkakaroon po kami ng kalungkutan pag nawala ang kagalakan na ito. Salamat po, Panginoon Diyos. Restore unto us the joy of salvation, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Huwag mo po kaming hayaang magpatuloy sa kasalanan dahil ang kasalanan, Panginoon Diyos, ang naghihiwalay sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mensahe ito.
sa salita mo, Panginoon Diyos, na patuloy na dadalhin namin upang kami magpatuloy at maramdaman namin ang tunay na kagalakan na galing sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Purihin ang Panginoon sa napakaganda.